Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1581, Deployment Spell. Siyempre si Yandi ang daos mong iyon. Nahirapan si Linfang na hanapin ang palasyo ng Everlasting Celestial Emperor, ngunit nandoon na si Yandi at malamang na nandoon na siya kanina pa. Kahit 2 taon na silang hindi nagkita ay naging close pa rin sila. Ikaw matandang tanga, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, hindi ka pa rin medium level na Emperor. Tanong ni Linfang. Inilibot ni Yandi ang kanyang mga mata at sinabing, sa palagay mo ba ang paglinang ng mga antas ng Imperial ay katulad ng mga layer ng Zuan o Tianqi? Ang kontinente ng Siyam na ulap ay napakalawak, ang paglusot sa Huangqi layer ay mahirap na. Ang ilang mga tao ay nangangailangan ng daan-daan o kahit libu-libong taon upang makapasok sa Huangqi layer. Sabi ni Yandi, tumiti si Linfeng, binibiro lang si Yandi. Kahit na sa mga lugar tulad ng Bahuang at Jiuyu, kung saan mayroong bilyon-bilyong tao, napakakaunting mga emperador. At sa dakilang mundo, ang dahilan kung bakit napakaraming mga emperador ay dahil mayroong trilyon at trilyon na mga tao. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang naroon dahil walang sino man ang sumubok na magbilang. Gaano ka nakatagal dito at ano ang nakita mo sa mga gusaling iyon? Tanong ni Linfang. 1 taon na ako rito, tungkol sa kung ano ang makikita mo sa mga gusaling iyon, maaari kang pumunta at mag-enjoy para sa iyong sarili. May mga magagandang bagay lang, sabi ni Yandi. Pagkatapos, bigla niyang pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa Everlasting Celestial Emperor. Mukha siyang nagulat sa sinabi niya. Huwag kang mag-aksaya ng oras, mag-aral, baka nangyari din sa kanya ang nangyari sa akin. Tumango si Linfang, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Yandi. Marahil ay muling mabubuhay ang walang hanggang Celestial Emperor pagkatapos na maibalik sa kanya ang lahat ng kanyang makajos na kamalayan. Pumunta ka, sabi ni Yandi kay Linfang. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap tungkol sa nakaraan kay Linfang. Dahil buhay pa si Linfang at dumating siya mismo, kailangan niyang tamasahin ang mga benepisyong inaalok ng lugar na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Yandi sa isa pang gusali. Nakinig si Linfang sa kanyang payo at pumunta sa gusali kung saan kalalabas lang ni Yandi. Biglang lumitaw ang isang kortina ng liwanag at isinaratilid. Lumitaw ang ilang kakaibang marka sa harap ni Linfang, na tila lumilikha ng selyo. Hindi kalakihan ang kwarto, sapat lang ang laki para makapagsanay ng cultivation. Tumingon si Linfang at hinawakan ang kortina ng liwanag na nakasara sa silid at nakitang medyo makapal ito. Tila natigilan siya ngayon sa loob. Inatake ni Linfang ang kortina ng may lakas, ngunit parang nag-aaklas siya ng mga brilyante. Nag-condense si Linfang ng lakas sa kanyang kamao, na lumikha ng malakas na hangin. Mahusay na pagkasira ng lupa. Inatake ni Linfang ang pader. Namangha pa siya sa Great Earth Demon Ape sa pag-ataking iyon, ngunit ang kortina ng liwanag na ito ay hindi natinag. Higit pa riyan, isang nakakatakot na lakas ang gumanti at binomba siya. Napaatras siya at marahas na nontog sa pader sa likuran niya. Hindi sinabi sa akin ng bastos na yan. Isip ni Linfang. Hindi niya itinuloy ang pagsubok. Masyadong nakakatakot ang counterattack. Kahit si Yandi ay malamang na hindi masira ang kortinang iyon ng liwanag. Naglakad si Linfang patungo sa marka at naupo ng naka-crossleg. Sa sandaling ginawa niya, ang mga marka sa paligid niya ay nagsimulang kumikislap ng mas mabilis. Nagulat si Linfang, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahil nagawang lumabas ni Yandi, malamang na may kinalaman ito sa mga markang iyon. Umikot ang mga ilaw sa ulo ni Linfang dahilan para magbago ang atmosphere sa kuweba. Ito ay naging nakasisilaw, na nag-iwan kay Linfang ng impresyon na siya ay nasa isang malaking espasyo. Ang maraming marka at salita ay lumutang sa kanyang paligid bago tumagos sa kanyang ulo. Ang mga marka at salitang iyon ay naging bahagi ng kanyang mga alaala. Deployment. Isang napakalaking salita ang lumitaw sa harap ni Linfang. Deployment. Nagpahinga si Linfang at hinayaan ang mga alaala at ang mga marka na punan ang kanyang ulo. Matapos ang tila mahabang panahon at hindi mabilang na mga alaala, napagtanto ni Linfang na nakatanggap siya ng isa sa 3,000 magagandang deployment spell. Ginagamit ng mga deployment spell ang lakas ng lupa at ng langit. Bulong ni Linfang. Kahit na ang lakas ng mga tao ay limitado, ang lakas ng lupa at langit ay walang limitasyon. Ang mga mahihinang cultivator ay humiram ng panlabas na lakas para mag-deploy ng mga spell, tulad ng ginawa ni Yandi sa nakaraan noong gumamit siya ng mga malabo na kristal o armas. Ngunit ang mga nasa alaala ay hindi na kailangang humiram ng panlabas na lakas, maaari nilang gamitin ang kanilang sariling lakas upang akitin ang lakas mula sa earth at langit upang magukit ng mga banal na marka at gumawa ng mga nakakatakot na deployment spells. Siyempre, kung mas malakas ang deployment spell, mas maraming oras ang kailangan nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1582, Aksyon. Ang mga deployment spell ay nilikha mula sa paggamit ng maraming sinaunang salita. Nag-aral na noon si Linfang ng mga banal na marka, ngunit alam niya na ang kanyang mga banal na marka ay hindi pa ganap. Ang bawat stroke ay hindi kapani-paniwala at misteryoso, at hindi niya talaga naiintindihan ang mga koneksyon sa pagitan ng mga marka, mga banal na marka at mga marka ng pag-deploy. Upang magukit ng mga tunay na banal na marka at gumamit ng mga banal na marka ng mga espesyal na kapangyarihan, kailangang maunawaan ng mga cultivator ang lahat ng uri ng mga marka. Kailangan nilang maunawaan kung anong uri ng lakas ang angkop.
Kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali sa uri ng lakas ay maaaring magpahina ng isang deployment spell ng marami. Siyempre, hindi mapipigilan ng tunay na deployment spellcasters ng kaalaman sa 3,000 mahusay na deployment spell at 108,000 maliliit na deployment spell, iyon ay isang expression lamang. Ang mga tunay na deployment spellcasters ay maaaring maglabas ng walang katapusang bilang ng mga deployment spell. Ang ipinahiwatig ng Everlasting Celestial Emperor sa kanyang ekspresyong 3,108,000 deployment spells ay kung ang isang cultivator ay makakayanan na i-cast ang lahat ng ito, kung gayon maaari silang mag-cast ng anumang deployment spell sa mundo. Nakilala ni Lin Fang ang kanyang sarili sa mga alaala na natanggap niya. Mula sa karagatan ng mga alaala na ito, kailangan niyang pumili ng mga patak nito ng paisa-isa upang maunawaan ang mga ito, isa-isa. Sa huli, kailangan niyang isipin ang lahat ng mga patak na ito sa kabuuan at lumikha ng mga alon sa kanila. Bukod pa rito, iba ang deployment spell sa isang tao at isa pa dahil nakadepende sila sa uri ng cosmic energies na naiintindihan ng cultivator. Depende sa uri ng lakas na ginamit, maaaring magkaroon ng ganap na magkakaibang mga resulta ang mga deployment spell. Halimbawa, kung gustong gumawa ng cultivator ng hole gamit ang mga sining ng deployment spells, ang pinakamagandang enerhiyang gagamitin ay earth energy. Upang makaramdam ng antok ang mga tao, ang pinakamahusay na enerhiya na gagamitin ay enerhiya ng ilusyon. At iba pa, mukhang ang paghahagis ng malalakas na deployment spells ay nangangailangan ng isang cultivator na kontrolin ng ilang uri ng abstruse energies o cosmic energies. Nagtataka ako kung gaano karaming mga uri ng enerhiya ang kinokontrol ng Everlasting Celestial Emperor. Isip ni Lin Fang. Upang makaalis dito, kailangan kong mag-cast ng nakakasira na deployment spell. Biglang natauhan si Lin Fang. Ginamit ang nakakasira na deployment spell upang masira ang mga bagay. Isa ito sa 3,000 mahusay na deployment spell at pinaka-epektibong ginamit sa Earth Abstruse o Cosmic Energy. Napaawang ang bibig ni Lin Fang. Kailangan niyang maunawaan at kontrolin ang isang deployment spells para makaalis. Ganun ba lahat ng kwarto? Ilang tao ang may ipit sa mga silid na iyon. Nanginginig si Lin Fang. Ang Everlasting Celestial Emperor ay may lupit. Ang pag-unawa at pag-cast ng deployment spell ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang mga taong mabagal na matuto ay mananatili doon ng 12 o kahit na daan-daang taon. Siyempre, iyon ay isang pagsubok at ang mga tao ay kailangang matukoy kung nais nilang umani ng mga benepisyo. Isa sa 3,000 mahusay na deployment spell, mananatili ako sa loob ng ilang sandali sa tingin ko. Sa isip ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Nag-aalala siya na kung magtatagal siya para maunawaan ang deployment spell, hindi uunlad ang kanyang cultivation ng kasing bilis ng gusto niya. Ngunit makapangyarihan din ang mga deployment spell, kahit na hindi siya naipit sa loob, naisip ba niyang isuko ang kayamanan na ito? Ang isang nakakasira na deployment spell ay maaaring makalusot sa hindi mabilang na mga bagay. Maaaring mas malakas pa ito kaysa sa lahat ng kanyang kasalukuyang pag-atake. Bukod pa rito, maaari siyang gumamit ng deployment spells para sa anumang bagay. Para magsanay ng cultivation, gumawa ng mga armas, at gumawa ng mga table tasks. Noon, nag-cast si Yan din ng Holy Marks deployment spell sa Snowy Mountains ng Tianqi gamit ang abstruse energies mula sa chi ng Earth at Langit. Ngayon, ang mga Snowy Peak ng Tianqi ay naging isang banal na lugar ng paglilinang. Nanatili si Lin Fang sa silid, pinag-aaralan ng iba't ibang salita at marka. Kahit nakapikit ay tahimik na gumagalaw ang mga kamay niya sa ere. Umuukit siya ng mga salita sa hangin, dahilan upang mabuo ang isang misteryosong lakas. Gumamit si Lin Fang ng walang kamatayang abstruse na enerhiya upang yukit ang mga salitang iyon, na nagbigay daan sa kanila na manatili ng mas mahaba kaysa sa karaniwan. Makalipas ang isang buwan, si Lin Fang ay nag-uukit pa rin ng mga marka gamit ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga marka ay nag-uugnay at maaaring mag-condense sa banal na marka ng lakas. Ang kanyang kapangyarihang matuto ay napakapangit, ngunit hindi siya tumigil. Binubuo ng mga banal na marka ang batayan para sa 3,000 mahusay na deployment spells at 108,000 maliit na deployment spells, ngunit ito ay masyadong marami upang tanggapin sa maikling panahon. Matagal nang nag-practice si Yandy sa paggamit ng mga marka, hindi magugulat si Lin Fang kung nag-practice siya sa paggamit nito ng mahigit 100 taon. Lumipas ang 6 na buwan, ngunit determinado si Lin Fang gaya ng dati. Ang tanging naisip niya ay deployment spells at walang ibang makakaabala sa kanya. Nagkaroon na ng maliit na deployment spell sa harap ni Lin Fang. Kung alam lang ng ibang tao ang progress niya, malamang magsusuka sila sa galit. Ang isang malakas na deployment spellcaster ay kung saan naroon ngayon si Lin Fang at natutunan ng isa sa 3,000 mahusay na deployment spell mula sa Everlasting Celestial Emperor. 10 taon na siyang nag-practice at nag-aral ng mabuti at sa huli, 10% pa lang ang naiintindihan niya. Isang taon nang lumipas bago tuluyang hinayaan ni Lin Fang na humiga ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Bamantong hininga siya bago iminulat ang kanyang mga mata, mukhang dismayado. Isang taon na ang nakalipas. Bulong ni Lin Fang. Sa isang taon, wala siyang ginawa kundi ang mag-aral ng deployment spells. Napakahirap ay cast ang nakakawasak na deployment spell na iyon. Hanggang kailan niya kailangan? Siya ay natigil pa rin sa pagukit ng maliliit na deployment spells. Sa totoo lang, mahusay si Lin Fang.
Sa isa pang kuweba, sumuko na si Luyaw. Hindi siya nagpatuloy sa pagsasanay ng deployment spells ngunit nagpa siya na lang na magsanay ng cultivation. Nag-aalala siya na aabutin ng 10 taon para magsanay ng deployment spells hanggang sa puntong makakaalis na siya. Nawala ang lahat ng kanyang tiwala sa sarili at nagpa siya na maging isang emperador sa oras na iyon. Baka masira niya ang kurtinang iyon ng liwanag pagkatapos niyang maging emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1583, 3 taon. Sa taong iyon, maraming tao ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Siziyang at lumitaw sa maliit na mundo. Sa kalaunan ay natagpuan nila ang palasyo ng dakilang emperador. Ang dakilang emperador ng universo ay ang pinakamahusay na cultivator sa maliit na mundong iyon, kaya madaling hulaan na ang walang hanggang Celestial Emperor at ang dakilang emperador ng universo ay iisang tao. Madali ding makilala na ito ang Great Imperial Everlasting Palace pagkatapos makita ang kanyang kastilyo. Kumalat ang mga alingaw sa labas ng mundo hinggil sa ipinagbabawal na lugar na pinag-uugnay ng Everlasting Celestial Emperor. Siyempre, walang nakakaalam na ang elepante na nagdala sa kanila sa maliit na mundo ay siya ring halimaw na lumikha ng mapanirang enerhiya. At sa proseso ng pagdadala sa kanila sa maliit na mundo, itatapon sila nito ng marahas at random sa loob. Gayun din, walang nakakaalam na pinipili ng elepante ang mga taong pumasok. Walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang nakaligtas sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar. Gayunpaman, hindi alam ni Linfeng kung ano ang nangyayari sa dakilang mundo. Sa pagkakataong iyon, nakasimangot siya. Huminga siya at bumulong. Ang kahigpitan at katumpakan ay ang pinakamahalagang konsepto kapag naglalagay ng deployment spells dahil kapag nagkamali ka, mawawala sa iyo ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Linfeng habang ginagamit niya ang immortal na enerhiya para magukit ng mas maraming marka. Hindi na niya sinubukang ukit ang maliliit na deployment spells, nagsimula na naman siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang ilang mga marka ay gumalaw sa kakaibang paraan, na hinayaan siyang makahinga ng maluwag. Hindi tumigil si Linfeng, at nagpatuloy siya sa pagukit. Ang mga marka ng deployment ay tila hindi mabilang. Ang lahat ng mga marka ay kumukonekta at gumagalaw ng maayos sa oras na ito. Kaya na niyan diyan. Isip ni Linfeng. Hindi sinubukan ni Linfeng na gawin ang itinuro sa kanya ng Everlasting Celestial Emperor, sinusubukan niyang unawain ang mga bagay na lampas sa kanilang pundasyon. Nabigo siya ng maraming beses ngunit nagsimulang muli sa bawat pagkakataon. Sa labas, lumipas ang mga panahon. 3 taon na ang ginugol ni Linfeng sa Great Imperial Everlasting Palace. Hindi niya kailangan ng ganoon karaming oras para maunawaan ang isang bagay noon. Sa sandaling iyon, halos kalahati ng mga kuweba ay sarado. Hindi mabilang na mga tao ang dumating sa maliit na mundong iyon, ngunit ang mahirap na bahagi ay hindi makarating doon, ito ay umalis. Sa isa sa mga kuwebang iyon, isang malakas na cultivator mula sa palasyo ng mga Diyos ang nagmulat ng kanyang mga mata at mukhang natulala. Bumulong siya. Sa Palace of the Gods, kami ay mga eksperto sa deployment spells. Akala ko noon ay hindi ka panipaniwala ang aming deployment spells. Ngunit ngayon napagtanto ko kung gaano ako katawa-tawa. Nakakatakot ang mga deployment spell ng Everlasting Celestial Emperor. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakaalis dito. Sa kabutihang palad, hindi ko nadala si Zuan Chen. Baka abutin ako ng 100 taon bago ako makaalis dito. Sa isang kwarto sa tabi niya, may isang binata na panay ang tingin sa pintong bato. Siya ay isang binata mula sa isang napakalaking pamilya sa Siziyang City. Siya ay sanay sa deployment spells, at isa na siyang mababang antas na emperador. Gayunpaman, napakahirap niyang pag-aralan ang mga spell ng deployment ng Everlasting Celestial Emperor. Wala siyang problema sa mga pangunahing kaalaman, ngunit ang gawin nitong mga deployment spell ay isa pang mundo ng kahirapan. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya magtagumpay. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga nakulong na cultivator doon. Maraming malalakas na cultivator ang marami pang ang matataas na antas na emperador, at nasa loob na ng 3 taon na, ngunit pakiramdam nila ay hindi na nila mahuhusay ang deployment spell anumang oras sa lalong madaling panahon. Mayroon lamang isang pagbubukod. Nakasuot siya ng Daoist robe at naglalabas-masok sa mga kuweba na tila walang kahirap-hirap. Sa loob lamang ng 3 taon, nasa 10 kuweba na siya. Madali niyang naintindihan ang mga ito at napabuti ang kanyang deployment spells. Naisip na niya ang kanyang sarili na pinag-aralan ng 3,000 mahusay na deployment spells. Bumalik sa dakilang mundo, sa labas ng Siziyang City, maraming tao ang nagpapahinga sa isang bulubundukin. Pagkaraan ng 2 taon na walang narinig mula sa mga nasa loob, muling nagtrumpeta ang elepante, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano makapasok. Si Chi Yu Chen ay kasama nila, ngunit siya ay mukhang nasaraan ng loob. Pagkaraan ng 3 taon na hindi nakarinig ng tugon mula sa isang taong pumasok, nagsimula siyang maniwala na ginawa niya ang tamang pagpili sa hindi pagtalon. Sa halip, sa loob ng 3 taon na iyon, masigasig siyang nagsanay sa paglilinang at naging mas malakas pa. Malapit na siyang maging emperador. Isinasaalang-alang niyang bumalik sa Qingdi Mountain at magsanay ng cultivation doon. Parang hindi ako kasing talino ni Wen Aofang, hindi nakakagulat na mas gusto siya ng teacher namin. Isip ni Chi Yu Chen, tumayo.
Si Wen Aofang ay nakalusot sa Huangqi Layer 3 taon na ang nakalilipas, ngunit si Chi Yuchen ay natigil sa parehong antas mula noon. Hindi lang siya, si Zhou Tianruo at ang iba pa ay nasa iisang bangka. Natigil sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi. Gayunpaman, hindi malungkot si Chi Yuchen, alam niya kung gaano kahirap maging emperador. Nagkaroon ng napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng layer ng Zunqi at ng layer ng Huangqi. Kung mayroon lang sana siyang fate seeds, madali siyang makalusot sa Huangqi layer. Ngunit nagpasya siya na hindi niya gagamitin ang mga ito, gusto niyang umasa sa kanyang sarili upang malumpasan ang balakid na ito. Lin Feng, noon ay nakalusot ka sa ikawalong layer ng Zunqi, at ikaw ay isang napakahusay na manlalaban, ngunit malamang na hindi ka pa nakakalusot sa Huangqi layer. Ginagarantiya ko sa iyo na makakalagpas ako sa Huangqi layer bago ka. Sa isip ni Chi Yuchen, pakiramdam na determinado. Akala niya ay naipit siya sa tuktok ng layer ng Zunqi dahil naimpluwensyahan siya ni Lin Feng noon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1584, ang dakilang emperador sa mga damit na Saiyan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay nang may hindi kapani-paniwalang katumpakan, na naging sanhi ng pagdistort ng espasyo sa paligid niya. Sirain. Kinamayan ni Lin Feng ang kanyang kamay at isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa light curtain. Nang inag ang kuweba habang ang mga enerhiya ay tumalbog pabalik at bumagsak sa katawan ni Lin Feng, na ginawa niyang hampasin muli ang likod ng kuweba. Ang aking deployment spell ay hindi sapat na pasabog. Hindi ko masira ang pinto sa lakas na iyon. Isip ni Lin Feng, umiling-iling. Medyo nadismaya siya. Kung ang isang malakas na deployment spellcaster ay naroon kasama niya, sila ay labis na magagalit kung narinig nila siya. Sa loob lamang ng 3 taon, maaari nang simulan ni Lin Feng ang pagcast ng malalakas na deployment spell. Iniisip ko kung lalabas pa ba ako. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa light curtain. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay dito at muling lumitaw ang mga marka. Nag-flash ang mga marka nang ibuhos niya ang lakas sa mga iyon. Hindi huminto si Lin Feng habang naglabas siya ng abstruse strength sa light curtain. Inilabas din niya ang walang kamatayang chi, na naging mas kakaiba ang mga marka. Si Lin Feng ay nagsagawa ng 1,000,000 paggalaw, na pinupunan ng mga marka ng 1,000,000 nakakabasag na mga salita. Bumalik si Lin Feng at nagsagawa ng huling handseal. Ang nakakasilaw na mga ilaw ang nagpapaliwanag sa kuweba at pagkatapos ay isang nakakatakot na lakas ang lumitaw. Nabasag ang magaan na kortina at dahan-daang bumukas ang pinto. Ang mga ilaw mula sa labas ay dahan-daang napuno ang kuweba, na nagninangning kay Lin Feng. 3 taon. Lumabas si Lin Feng at tumingin sa paligid. Kahit na hindi niya alam kung peke o totoo ang langit doon, ang makitang muli ang sikat ng araw ay napakasarap sa pakiramdam. Hindi pa siya nag-practice ng isang bagay ng ganoon katagal. Sa loob ng 3 taon na iyon, nagbago ang labas ng mundo. Marahil ang mga dating cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi ay nakalusot na sa Huangqi layer. Umalis si Lin Feng sa kuweba. Itinuring niya na ang kuwebang iyon ay ang nakakasira na deployment spell cave. Ano ang hitsura ng 279 na iba pa? Laming-galing si Lin Feng sa paligid at naghanap ng isa pang bakanteng kuweba. Nais niyang subukan ng isa pa. Boom boom. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na lakas ang bumungad sa kanya. Akala niya ay masusuffocate siya sa lakas na iyon. Kumunat ang noo niya at inilibot ang tingin sa paligid. Ano ang nangyayari? Kabom. Ang lakas lalong nakakakilabot. Parang guguho ang espasyo sa paligid niya. May umaatake ba sa palasyo ng dakilang emperador? Kung iyon ang kaso, dapat silang napakalakas. Hindi lang si Lin Feng ang nakadaman niyan, lahat ng nandoon, maging ang mga nagsasanay sa loob ng mga kuweba. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 beses na yumanig ang palasyo, naging kalmado muli ang kapaligiran. Ang kalmado ay nakaliligaw habang ang isang nakakatakot na lakas ay gumagalaw sa paligid ng palasyo, na naging sanhi ng pagkawatak-watak maging ang mga bundok. Nabasag din ang tuktok kung saan nakaupo ang walang hanggang Celestial Emperor. Narinig ni Lin Feng ang ilang mga tunog na nagmumula sa langit, na nagpaisip sa kanya kung ito ba ay babagsak. Lumitaw ang mga naglalakihang crater at canyon. Lumitaw ang mga bitak sa kalangitan at sa wakas, nahati ang langit. Ang labas ng mundo ay lumitaw sa larangan ng pangitain ni Lin Feng. May nakatayo sa itaas nila, pareho silang mayabang at mayabang. Nakasayan robang taong iyon at matalim ang tingin. Panay ang titig niya sa pisikal na katawan ng everlasting Celestial Emperor. Ang taong iyon ay tila 30 taong gulang, ngunit ang itsura ay maaaring mapanlinlang. Isang dakilang emperador. Si Lin Feng ay namangha. Ang cultivator na iyon sa Saiyan Robe ay isang dakilang emperador, kung hindi niya posibleng sirain ang palasyo ng dakilang emperador. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga tunog ng pagsipol habang ang earth at ang langit ay umuuga ng malakas. Ito ay ang elepante na lumitaw sa itaas nila. Hayop ka, sa tingin mo kaya mo akong ihagis sa loob? Sabi ng binata. Nakipagkamay siya at kumislap ang mga gintong ilaw. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking bola ng liwanag, na tila naglalaman ng walang katapusang bilang ng mga marka sa anyo ng isang deployment spell. Asar. Ang mga gintong ilaw ay bumakas sa kalangitan at sinalakay ang elepante, na durog sa kanya.
Right after, naging magulo lahat sa paligid nila. Parang magwawala ang lupa at langit. Ang dambuhalang elepante ay itinulak palayo. Tumalon pasulong ang binata at lumapag sa harap ng pisikal na katawan ng Everlasting Celestial Emperor. Sabi niya sa malamig na paraan. Hindi ka naman lumayo para magtago. Nakapagtataka, nagtatago ka sa isang maliit na mundo. Kawawa naman kayo. Akala mo ba mapipigilan ako ng ipinagbabawal na lugar ng si Ziyang? Ang iyong pinakatanyag na alagad. Gumalaw ang kamay ng binatang iyon patungo sa pisikal na katawan habang naglalabas siya ng nakakatakot na lakas na tila kayang sirain ang anumang bagay. Ngunit habang lumalakas ang lakas na iyon, lumitaw ang ilang liwanag sa paligid ng pisikal na katawan ng dakilang emperador. Sumimangot ang dakilang emperor na naka-cyan robe, ngunit pagkatapos ay malamig na ngumiti. Malakas pa rin ang iyong deployment spells, I wonder kung kailan mo ito kinulit. Pero wag mong kalimutan na in terms of deployment spells, mas malakas pa ako sa'yo. Malamang naiintindihan mo na sa harap ko, wala kang pagkakataong makatakas. Maramdaman ang kapangyarihan ng aking nakakasira na deployment spell. Mas malakas ba ito kaysa sa iyo? Sabi ng binata. Napaatras siya ng isang hakbang at nag-condense ng gintong lakas. Hindi ito lakas ng lupa tulad ng inaakala ni Linfang. Matapos makita na ang dakilang emperador ay magpapakawala ng isang hindi kapani-paniwalang pag-atake, si Linfang ay tumakas. Nakarating si Linfang sa di kalayuan bago natapos ng dakilang emperador na iyon na nakasuot ng cyan robe ang kanyang lakas upang maging isang deployment spell. Hindi pa tapos, pero nakakatakot pa rin ang itsura. Sirain. Sabi ng dakilang emperador na nakasuot ng cyan robe. Mukha siyang mayabang, at may tiwala sa kanyang lakas. Ang kanyang nakakabasag na deployment spell ay bumagsak sa pisikal na katawan ng emperador. Kahit na ang kanyang pag-atake ay mukhang maliit, sinadya niyang gumamit ng kaunting espasyo hanggat maaari upang lumikha ng isang pag-atake na kasing lakas hanggat maaari. Hindi siya nagaksaya ng oras o lakas sa ganitong paraan. Kabom! Isang malakas na putok ang tumunog. Nagkahiwa-hiwalay ang pisikal na katawan, kaya malamig na ngumiti ang dakilang emperador na nakasuot ng cyan robe. O hindi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng mukha ng dakilang emperador ay nagbago ng husto. Nakakagulat, ang kanyang mahusay na deployment spell ay tumalbog pabalik sa kanya. Ang mga enerhiya ay umunlad at umakyat sa kalangitan bago nila sinalakay ang dakilang emperador na nakasuot ng cyan robe. Sinubukan niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat, nakulong siya, at bumagsak ang mga enerhiya sa kanyang katawan. Ang dakilang emperador na nakasuot ng cyan na damit ay itinulak sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Alam niya na kahit na gumamit siya ng isang malakas na defensive spell, ang lakas ay masisira pa rin siya. Evolusyon. Paano ito posible? Nakakagulat, ang iyong deployment spell ay maaaring mag-evolve. Ang dakilang emperador sa damit na cyan ay natulala. Ang pisikal na katawan ng Everlasting Celestial Emperor ay hindi gumagalaw sa buong oras na ito. Gayunpaman, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi siya humihinga, hindi tumitibok ang kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay kahawig ng isang buhay na nilalang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1585, walang hanggang paghahatid. Bakit hindi pwede? Huwag mong kalimutan na ako ang iyong guro, at ako ang nagpasa sa iyo ng mga deployment spell na iyon. Mahinahong sabi ng Everlasting Celestial Emperor. Iniisip ng lahat na ikaw ay isang napakahusay na deployment spellcaster, ngunit ang hindi alam ng mga tao ay ninakaw mo ang mga spell ng deployment ng Holy Emperor. Ganyan ka naging Everlasting Celestial Emperor. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol dyan. Kung ipinadala mo ang lahat ng iyong kaalaman sa akin, sa aking likas na kakayahan, dapat akong maging mas malakas kaysa sa iyo. Sabi ng dakilang emperador na nakasuot ng cyan na damit. Ang dambuhalang elepante ay bumalik at lumapag sa tabi ng walang hanggang Celestial Emperor. Nakatingin ito sa dakilang emperador na nakasuot ng cyan na damit sa malamig na paraan. Itinaas ng Everlasting Celestial Great Emperor ang kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang mga marka. Biglang bumukas ang lahat ng kuweba, at lumabas ang kanilang mga bilanggo. Gayunpaman, nabigla sila nang makita ang walang hanggang Celestial Emperor na nakikipaglaban sa isang tao. Nagsisisi ka ba na tinawag mo akong guro? Bilang isang guro, baka mapatawad kita at maihatid sa iyo ang aking huling kaalaman. Mahinahong sabi ng Everlasting Celestial Emperor. Nakapagtataka, ang dakilang emperador na nakasuot ng cyan na damit ay tumingin sa kanya sa isang mapanghamak na paraan at sinabi. Hindi ka pa nga kumpleto, naniniwala ka ba talaga na kaya mo akong talunin? Dahil sa ganoong paraan, kalimutan mo na lang, sabi ng Everlasting Celestial Emperor. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan na naging 1,000,000 sinag ng liwanag. Lumipat sila patungo sa pangatlong mata ng lahat ng kakapakita lang. Sumimangot ang dakilang emperador na nakasuot ng cyan na damit pagkatapos niyang masaksihan ito. Pagkatapos ay tinanong niya, anong ginagawa mo? Siguro ang ilan sa mga taong ito ay makakatanggap ng lahat ng nalalaman ko, marahil ito ay magiging isang tao lamang, marahil dalawa. Siyempre, marahil wala sa kanila ang nakatanggap ng anuman. Hahabulin mo ba sila o ang sarili ko? Tanong ng Everlasting Celestial Emperor na nakangiti.
Biglang, mula sa ilalim ng kanyang mga paa, isang nakakatakot na marka ng liwanag ang lumitaw. Nag-vibrate ang mga buzzing sound bago biglang nawala ang everlasting Celestial Emperor. Anong pakana? Mukhang galit na galit ang dakilang emperador na nakasuot ng sayan na damit. Mabilis niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang 2 taong malapit sa kanya. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at sinisid ang kanilang mga alaala. Wala. Nakipagkamay siya at sumabog ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay itinapon niya ang natitira nilang laman at buto. Pagkatapos noon, tumakbo siya patungo sa walang hanggang Celestial Emperor. Bagamat gusto niyang suriin ang mga alaala ng lahat, naisip niya na ang everlasting Celestial Emperor ay hindi talaga nagpadala ng kahit ano sa sinuman. Sa makatuwid, maaari lamang niyang salakayin ang walang hanggang Celestial Emperor. Halika dito. Sabi ng dambuhalang elepante. Nagulat ang mga tao nang makita ang hindi kapani-paniwalang elepante na nakikipag-usap sa kanila, ngunit lahat sila ay tumalon sa likod ng elepante. Nais ng elepante na bawiin sila ngayon. Kumislap ang silhouette ni Linfeng, at tumalon siya papunta sa elepante, ngunit nakasimangot siya. Dumating na rin si Rooexi sa maliit na mundong iyon at ngayong aalis na ang elepante. Paano makakabalik si Rooexi kung wala ang elepante? Ang lupa at langit ay yumanig habang ang dambuhalang elepante ay bumangon sa himpapawid. Emperador. Nakita ni Linfeng ang silhouette ni Yandy na kumikislap bago siya nawala. Nakapagtataka, hindi siya babalik kasama ang elepante. May mga bagay ako na dapat gawin. Ingatan mo ang sarili mo. Malakas na sabi ni Yandy. Tapos, nawala siya. Ang mga nasa labas ng palasyo ay nanood habang ang elepante ay bumangon sa himpapawid, sinusubukan pa ring intindihin ang lahat ng nangyari. Ilang sandali bago, may umatake sa palasyo ng dakilang emperador ng universo at ngayon ay aalis na ang elepante na may napakaraming tao sa likod nito. Kailan kaya nakapasok ang napakaraming tao sa palasyo? Master Elephant, maaari ka bang maghintay ng 1 segundo? Sigaw ni Linfeng. Sa wakas ay nakita niya si Rooexi, na kasalukuyang naglalabas ng acceleration abstruse energy upang baliw na makahabol, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya naabutan ang elepante. Ang dambuhalang elepante ay biglang gumalaw pabalik pababa, at ang natitirang mga tao mula sa labas ng mundo ay tumalon papunta sa likod ng elepante, kasama si Rooexi at ang babae. Nakita ni Xiao si Linfeng sa likod ng elepante. Matagal nang hinahanap ni Linfeng ang palasyo ng everlasting Celestial Emperor, ngunit ito ba talaga ang Great Emperor ng palasyo ng universe? Saan lang galing si Linfeng? Kinailangan niyang magtago sa nakalipas na 3 taon dahil hinabol siya ng mga taong iyon mula sa Palace of Tyranny. Hinahanap nila siya at si Linfeng para makaganti. Nakabalik siya 1 taon lamang ang nakalipas at naghintay doon para kay Linfeng. At ngayon aalis siya sa likod ng elepante na ito. Xiao. Sabi ni Linfeng, binato siya ng singsing mula sa likod ng elepante. Aalis na siya. Sinalo ni Xiao ang singsing nang mawala siya. Ang elepante ay tumusok sa kalangitan, ngunit saan pupunta ang napakalaking elepante na iyon? May something ba sa langit? Isip ni Xiao. Nagsisimula na siyang magduda sa sarili niyang mundo. Kahit na tumagos si Linfeng sa kalangitan, mapanganib pa rin ang sitwasyon. Bumalik sa Ziyang, ibinalik sila sa ipinagbabawal na lugar, isang lugar na puno ng mapanirang enerhiya. Ang dambuhalang elepante ay bumangon sa himpapawid, ngunit ang mapanirang enerhiya ay patuloy na sinasalakay ang protection na layer sa paligid nito. Maraming mga butas ang nagsimulang mabuo, at maraming tao ang namatay dahil sa mga enerhiyang damaloy. Ngunit ginamit ng elepante ang buong lakas nito para makalusot sa pinakamapanganib na bahagi. Kahit na ang pinakamasama ay tapos na, ang natitirang mga tao sa likod ng elepante ay walang takot pa rin. Linfeng, pumunta ka ba sa palasyo? Tanong ni Rooexi kay Linfeng gamit ang telepathy. Kung hindi sinabi ni Linfeng sa elepante na maghintay, aalis na sana ito nang wala siya. Kahit na hindi ito isang mahusay na pagsisikap para sa elepante, para sa mga nasa lupa, ito ay isang nakapagliligtas buhay na gawain. Ginawa ko. Ito talaga ang palasyo ng everlasting Celestial Emperor. May 81 bitag sa loob at maraming tao ang namatay. Pagkatapos ng 81 pagsubok na iyon, nakarating ako sa gitna ng palasyo kung saan mayroong 3,000 kuweba kung saan maaari mong malaman ang 3,000 mahusay na deployment spells ng emperador. Ang everlasting Celestial Emperor, at ang kanyang 3,000 mahusay na deployment spells. Kumikislap ang mga mata ni Rooexi habang iniisip niya iyon. Kung nakakuha ka ng anumang deployment spell, maganda iyon. Wala akong nakuha. Natatawang sabi ni Rooexi. Wala siyang pakialam, hindi naman siya nakapasok. Hindi alam ni Rooexi na napakaraming tao ang nagsisi sa pagpasok sa mga kuweba na iyon dahil sila ay nakakulong sa loob ng napakatagal na panahon. Mabuti para sa mga nakaligtas. Sa loob ng 3 taon na iyon, naabot mo na ang pinakatuktok ng layer ng Zunchi, malapit ka nang makapasok sa layer ng Huangqi. Tignan mo ako, nakastock pa rin ako sa parehong level noong pumasok ako sa maliit na mundong ito. Sabi ni Linfeng, na gumagamit pa rin ng telepathy. Wala siyang pakialam, mas excited siya. Hindi lamang siya nakakuha ng deployment spell, ngunit sa thread ng makajos na kamalayan na ang dakilang emperador at nagpadala ng lahat, nakakuha din siya ng 3,000 mahusay na deployment spell.
3 taon nang nag-practice si Linfeng, ngunit wala iyon, lalo na pagkatapos makapasok sa Huangqi Layer. Ngunit ang mga kakayahan ng walang hanggan Celestial Emperor ay hindi mabibili ng salapi.